yung masasamang loob, the wicked, kumusta naman sila? Kumustahan nga natin din sila, itong opposite ng righteous, matuwid. Chapter 2, verse 1. Anong tingin nila sa buhay? For not thinking rightly, yung pa lang, no? Hindi matuwid ang kanilang pag-iisip, balubaluktot ang pag-iisip nila. They said to themselves, among themselves, brief and trouble is our lifetime. O tama nga rin naman, no? Maikli lang ang buhay natin. Di ba sa Biblia nga yung mga lumalabag sa mga utos ng Diyos, yung mga hindi matuwid, maikli lang talaga ang buhay. Yun ang sabi niya, the reward is long life if you are faithful to the Lord, no? And the Lord will cut short your life if you are unfaithful. Di ba yun yung idea ng tinatawag natin na traditional wisdom? If you do good, you are blessed. If you do evil, you are cursed, no? So, sabi nila, tayo yung mga masasama, maikli na buhay natin. O, nag-iisip din sila. There is no remedy for our dying. Hindi sila naniniwala na mayroong buhay magpakailanman. Yan. So, makikita nyo agad yung tension nung paniniwala na mayroong buhay magpakailanman. But these people are teaching, no, there's no life after death. Which is, of course, the belief earlier of, we find in the Bible, no? Of the absence of the belief of life after death. There is nobody na bumalik from Hades. Sabi, kung nandun na sa Sheol, kung patay na, hindi na yan bumabalik. Hindi na yan mabubuhay muli. For by mere chance we were born, and hereafter we shall be as though had not been. Parang accident lang yung kapanganak natin dito, na ipanganak tayo sa bundok. Tingnan nyo, walang purpose ang kanilang buhay. Accident lang. Nagkataon lang na naipanganak sila. And because the breath in our nostrils is smoke madaling mawala. And reason is sparked from the beating of our hearts. And when this is quenched, kung wala na itong smoke na ito, mawala na, pati yung beating of our hearts, our body will be ashes and our spirit will be poured abroad like empty air. Wala nga ang buhay after this. So, we will be reduced to nothing. Even our name will be forgotten. Tama nga rin naman. Kung masamang tao ka, maalala ng mga tao, yung kasamaan mo, kahit pa sasabihin na binabaluktot ang katotohanan, halimbawa ang panong ang martial law diktador, hindi mabubura talaga yung fact, yung katotohanan, objectively, na na masama ang nangyari ng panahon ng diktatorya. Kahit baluktutin mo pa yon, the truth is established as the truth, no? And you have to dispute that in so many words and and maybe in a very expensive way, as is being done right now. But the truth remains as the truth, no? Whether people believe it or not, yung truth na andyan, objectively, apart from our thinking of it, no? Anyway, that's a different story now. No one will recall our deeds. Masama nga sila. So our life will pass away like the trace of a cloud and will be dispersed like a mist, pursued by the sun's rays and overpowered by its heat. Tingnan nyo yung poetry noong Pantas, mga kapatid, di ba? Paano niya dinescribe yung paniniwala ng mga masasamang loob, no? Ang paniniwala nila, walang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Maikli lang ang buhay. Pero she said it in a poetic way, katulad nito. Nagme-meditate, nagsusuliloquy, nagninilay yung mga masasama. Pinagdinilayan nila ang buhay nila na maikli, na pansamantala lang ang buhay na ito, kaya ang gagawin nila ay, therefore, come, let us enjoy the good things that are here and make use of creation with youthful zest. Abusuhin natin ang mga nandyan na dahil samantala ang buhay natin. Enjoy na natin. Which is a belief. One of the philosophies during the Hellenistic period, yung tinatawag na hedonistic na philosophy, no? Yung magde-define ng buhay mo ay pleasure. What is the purpose of life? The purpose of life is to have pleasure. If you cannot it's not pleasurable, it's not good. Kung hindi nakakasaya, kung hindi masarap, kung hindi kung hindi nakakapagbigay ng good feeling and good vibes,
it's not good. So yung measurement noong what is good and what is true ay nakakapagbigay ng pleasure. Hedonism yon. Usong-uso din yan. Isang philosophy din na naituro noong panahon ng mga sinaunang Grego sa Hellenistic world, ng hedonism, hedonistic pleasure seeker. So parang ganun yung pumasok sa isip ng mga taong ito. No? Enjoy na lang tayo. No? Sundin natin yung sinasabi nila ng mga Griego na ang dapat na batayan ng buhay ng tao kung masaya siya o hindi. Alright. Let us have our fill, yun na nga, pleasure, costly wine, perfumes. Let the springtime blossom pass us by. Enjoy natin yung springtime. No? Let us crown ourselves with rose buds before they wither. Let no meadow be free from our wantonness. Everywhere let us leave tokens of our merriment, for this is our portion, this is our lot. Yun nga. We are destined to enjoy and to have pleasure. So, this is our destiny. Ito ang bakit tayo nasa mundo? Nasa mundo tayo para magsaya, may kila ang buhay, para mag-enjoy. Kung hindi ka nag-enjoy, mabuti pa, magbikti ka na lang, parang gano'n. Kasi nga, kung wala ng saysay, walang enjoyment, ang buhay mo at walang saysay, walang meaning. So, better be dead. So, kita nyo yung hedonistic na pag-iisip ng mga taong ito. Against yung mga righteous who suffered, di ba? Nagsakripisyo, nagtika, nagtiis, no? Naging faithful kay God, no? Kahit mahirap maging sumunod sa covenant, pero they were not only seeking for enjoyment sa kanilang buhay, kundi yung faithfulness nila sa God is already an enjoyment. O, ano naman ang attitude nila, pati yung mga righteous kinukutya nung mga masamang loob. Ito yung pagbasa natin nung nakaraang Biyernes, mga kapatid. 4th week of Lent. Ito yung binasa. The profile of the wicked. And ano ang unang aktibidad ng wicked? Sirain mo yung matuwid na tao. And it's happening. This, napapansin natin, diba? Election. O, sirain mo yung matuwid na tao, sirain mo yan. Destroy her. No? Destroy her. Because that is the philosophy of the wicked. No? If you're a wicked person, why would you bring up a person who is good? Why are you going to praise him? No, of course. Level off kayong dalawa. I-level mo yung sarili. Gawin mo rin siyang masama para pantay-pantay kayo. Parehas lang kayong masama. Mas maganda yun. Alright? So, tingnan nyo yung sabi nila. Dito yung pagbasa ng Biyernes. Let us oppress the righteous poor. Let us neither spare the widow. Pati ba naman yung balo? No revere yung aged, yung may matatanda na. Huwag natin silang igagalang. Let our might be our law of right. Imagine, no? Our power is the law. Karapatan, yung pinanggagalingan ng batas natin ay yung kapangyarihan natin. So, pwede mong baluktutin ang batas dahil ikaw ang may kapangyarihan. Okay? Might is right. Di ba? Sabi nga nila, might is right. Kung yung may kapangyarihan, yun yung tama. Yung tama. Let our might be our law of right. For what is weak proves itself to be useless. Yun nga. Hedonistic. And sa righteous, yung taong matuwid, let us eliminate him or her. Let us lie in wait in ambush for the righteous man because he is inconvenient to us. Nakakainis ang taong matuwid. Inconvenient to us. Di ba merong movie na Inconvenient Truth? Kasi yung katotohanan, ginagawa ng aligaga. No? Nililigalig ka nung katotohanan. Hindi ka pinatutulog. Kinukonsensya ka. No? Ang yung budhi ay dinidisturbo niya. No?
hindi kanya pinatutulog. Nililigalig niya ang iyong budhi. No? Kinukonsensya kanya. Kasi yung nakikita mo yung taong matuwid eh. Pag nakita mo yung taong matuwid, lalo kung makikita yung kasamaan mo. So, anong gagawin mo? Oppress. Destroy the righteous. O kaya, hanapan mo rin ng mga kung ano-anong ibebentang mo sa kanya para pareho kayong wicked sa tingin ng mga tao. So, in that sense, hindi ka inconvenient sa iyo yung taong matuwid. Pareho na lang kayong masama. Ayan, di ba ganyan yung mga philosophy ngayon? Pag nagsasabi ka ng totoo, sabihin nila, babatuhin ka ng kahit hindi totoo na paparatangan ka, mga kapatid. Para yung katotohanan na sinabi mo, mababawasan siya ng bisa. Dahil ngayong nagsabi, ay meron naman siya palang kahinaan, pareho na lang kayo. So, ganun yung philosophy din nito, halos parehas. No? Yung taong matuwid ay inconvenient doon sa mga masasama. No? Na naliligalig sila. No? Araw-araw kung maliligalig, anong gagawin mo? Di tapusin mo. Kung hindi mo, paparatangan mo yung masama, yung paparatangan mo ng masama ang matuwid, at kung hindi mo na kaya, edi eliminate mo. No? Eliminate. No? Then, he, yung matuwid, professes to have knowledge of God. To us, he is the censure of our thoughts. Iniligalig. Para bang siyang konsyensya. Hindi ka nakakatulog na problema ka. Dahil pag nakikita mo yung matuwid, lalo mong nakikita ang marami mong kasamaan. Merely to see him is a hardship for us. Kaya, siguro, totoo yun, mga kapatid, di ba? Yung karanasan natin din yan. Merely to see her, to see him, sa halip na maging model mo yan, sana maging ganun ako. Tutularan ko yung ginawa niyang mabuti. Nakaka-inspire. Ayan. Kung masama kang tao, hindi ka mai-inspire doon, mga kapatid. Mababagabag ang iyong konsensya at gusto mong mawala yan. Pagkabagabag na yan, how are you going to do? Paratangan mo ng masama yung tao na matuwid o kaya, tudasin mo na lang. Dahil inconvenient sa iyo yan. Tingin mo pa lang sa kanya, nahihirapan ka na. Hindi ho ba? Totoo yun yung sinasabi at karanasan din natin. Ngayon yan. No? Na yung taong matuwid, sa halip na nag-ini-inspire ka niya, kung matuwid kang tao, nai-inspire ka sa talagang taong matuwid. Nabibigyan ka na, sana maging ganun din ako, tutularan kong ginawa niya, yung person of integrity, honesty, workaholic, talagang, pero pag tao kang masamang loob mo, tao kang wicked, inconvenient lahat sa iyo yan. No? Sirain mo yan para pantay lang kayo. Because he is not like that of others. And different are his ways. Yung taong matuwid. He judges us kibdelos. He judges us the fake. Debased. Kibdelos sa wikang Hebreo. Griego ay English. Griego ito. Kibdelos. Fake. Or inauthentic. Ang tingin ng wicked sa kanilang sarili base doon sa tingin ng matuwid sa kanila. Ang tingin nila kasi sa atin ay fake tayo. Hindi naman yun siguro ang pagtingin ng matuwid na tao sa kanila, pero yun yung naiisip nila, no? Na sa kanilang sarili, no? Kaya kailangan tapusin natin yung matuwid na tao na ito kasi ang tingin nila sa atin ay fake. Hindi totoo. O mapagbintang. Nagsisinungaling. Kahit hindi siguro, yun ang iniisip ng matuwid. Kasi matuwid yung tao. Siguro, kititignan niya mabuti. Nagninilay siya, nagdi-discern. Pero yung taong wicked, isipin niya agad dyan na ang iniisip ng tao na ito, ganito ako. Kasi ganun ang pag-iisip niya rin na nakasanayan niya. He holds aloof from our paths or as from things impure. He calls blessed the destiny of the righteous, and even boast God as his Father. Dito mo, for the first time, I'm sorry, maybe not the first time,
that God is addressed as Father. Later on, we have Jesus teaching His disciples to call God our Father. Pero dito, makikita nyo, yung matuwid na tao, unfortunately, galing ang salita nito sa taong masama. Kasi conversation ito ng masama eh. Yung words na ito. Pero sa bibig ng masama, naipahayag niya kung sino ang Diyos para sa taong matuwid. Sino ba ang Diyos para sa taong matuwid? Ama. And that is unthinkable before to address God as Father. You address Him as King, Yahweh, Lord, no? Mighty, El Shaddai, El Elyon, Adonai, and so forth. But not Father, just like your Father. No. Pero, makikita ninyo, unti-unti nang yung magiging intimate ang relasyon ng taong matuwid sa Diyos. Kaya maaari niyang tawaging Ama. Kasi matuwid na tao siya. Meron siyang malapit ang puso niya doon. Magkalapit ang puso nila. Puso ng Diyos at saka puso niya. Kaya matatawag niyang Ama, Father, Daddy. Eh si Jesus nga, sasabihin, tawagin niyo siyang Abba, Daddy o Father. Okay. Let us see whether His words are true. Sinusubukan nila. Tignan nga natin kung totoo yung sinasabi itong matuwid na taong nito. So, parang kinukutya nila ang taong matuwid. Gusto nilang subukan. Maybe they want to do violence against him or against her. As I said already, in words and in deeds. No? May binabalak silang masama. Kasi sinabi nila, kung talagang yung righteous na yan, matuwid na tao na yan, ay anak ng Diyos, malapit siya sa Diyos, Father ang tawag niya sa kanya, tutulungan niya yan. Caregiver nga yan eh. Tingnan yung pangungutya, mga kapatid. Para bang sinasabi kung naniniwala kayo sa Diyos. Tingnan ko kung mananalo yung nyo, pinagdadasal ninyo. Parang ganun, pangungutya. No? Di ba? Meron ding presidente na nangungutya sa Diyos. No? Nasaan yung Diyos ninyo? No? May ganyang lindol, may ganyang ano. So, normal yan na vocabulary ng mga masasamang loob. No? Panahon pa yan ng libro ng karunungan. God will deliver him and from the hands of his foes. Malala nyo, ginamit ito nung pangungutya sa Panginoon nung nakapako siya sa cross, di ba? Malapit na uli nating yun, babasahin yun. I-relieve uli yun. Yung, he saved others, no? He didn't save himself. Talagang anak siya ng Diyos. Iligtas mo yung mga sarili. Iligtas mo yung sarili. Di ba ito yung binabasa sa Pasyon? Tapos sasabihin na, hindi. Gusto niyo ba si Barabas? Hindi. Gusto niyo ba si Jesus o Barabas? Hindi. Sabi nila. Palayain si Barabas. So, pangungutya. Hiniram ito nung mga evangelista doon sa crucifixion ng Panginoon. With violence and torture. Ayun na nga. Masamang binabalak nila. Let us put him to the test that you may have proof of his gentleness. Test natin kung hanggang saan siya. Let's torture him or her. Let's condemn him to a shameful death. For according to his own words, God will take care of him. Ayun, kanina. Caregiver niya ang God. Tignan nga natin. Yan. Pero ang mga wicked, sabi nung libro ng karunungan, sabi ng pantas, ay ang laking pagkakamali. It's a big mistake on the part of the wicked. These were their thoughts, but they erred. Ayan. Nagkamali sila. Sabi ng pantas. For their wickedness blinded them. Binulag sila ng kanilang pagiging baluktot na pag-iisip. They did not know the secret purposes of God. Hindi nila alam ang mga kalooban ng Diyos. And nor discern the price for blameless soul. Hindi nila alam ang reward ng taong matuwid. Kasi nga, akala nga nila, ang taong matuwid ay pare-parehas lang ending nila sa Sheol, sa Hades. So, ang destiny ng mga wicked, ang tawag pala sa Griego ng wicked ay asebes. Sometimes translated into English na ungodly. Pero hindi lang naman, pwede na rin, no? Yung walang galang sa Diyos, no? Asebes. Yun ang term na ginamit for the wicked. They will be punished as their reasoning deserves. Yung logic nila na balubaluktot, ang pangatwiran,
they will be punished. Those who disregarded the righteous and rebelled against the Lord. Right? So, for those who despise wisdom, ito na nga, mali ang patwiran nila, maling pangatwiran, ibig sabihin, tinalikuran nila ang karunungan. Remember, we are studying the book of wisdom. No? Are miserable. Their hope, elpis, is vain. Their labors unprofitable, and their works are useless. Punishment. If they die young, kasi nga ang wicked, life of the wicked is to be cut short. Kung susundin natin yung traditional wisdom, if you do good, you are blessed. If you do evil, you are cursed. They will have no hope. Walang immortality, in short. On the day of diagnosis, judgment, mga kapatid. Kaya we have the English word, medical term, diagnosis, no? Which came from the Greek word, literally means judgment. Wala silang consolation, paramithion, meaning as another synonym for immortality. They will become dishonored corpses, dead forever. Kaya nga, walang immortality eh. Dead forever. They will be left utterly dry, and they will suffer and so forth, and even their memory will perish. Dead forever. Yung righteous, dead, pero hindi forever. May reward siya, which is immortality. Lahat mamamatay. All will go to the realm of death. The wicked dies forever. The righteous, he dies or she dies, but is rewarded, given an immortality. And that immortality allows him to be in the hands of God, in God's bosom, and with the elect, with the saints, with the holy ones.